no? Yan, welcome naman tayo dito guys sa ating Pinoy TV News. Yan, update tayo guys, no? Sa ating mga komento, reaction guys dito sa mga issue dito sa ating bansang Pilipinas. Yan, dito naman inyong host, no? Yan ating komentuhan at ating reaksyonan guys. Itong talagang trending naman itong binabanat ni Maharlika, no? Yung Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. Pag sinabi ni Director Lasso na non-existent yung papel doon sa records nila, well, I think it's pinapakita naman na yung kanilang mga file, wala talaga daw yan doon, wala daw doon. Pero pag sinabi niya na non-existent yung file na yan, I would disagree dahil nakikita ko very authentic yung papel kahit na nakita natin ay lang, no, yung soft copy lang. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ka ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito. Kasama natin ngayon sa phone si Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam ko nababash ang senador online, pero we will give him his side to explain kung anong nangyayari. Magandang umaga si Senator Bato. Good morning sa inyo dyan, kay Atty. Sal Panilo. Good morning po, sir. Good morning, Senator Ronald. Ano bang ano na ang takbo ng hearing? Bakit kayo binabash? Hindi nila naiintindihan ang trabaho nyo. Well, some people are out for blood, sir. Gusto nila kaagad na i-persecute ko yung presidente agad-agad without the benefit of hearing. Yan ang klarong istorya dyan. Ay, hindi na maganda yung proseso natin kapag gano'n ang mangyari. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to get to the bottom of it, makuha natin yung katotohanan. Ang purpose po ng hearing ko is this is an investigation in aid of legislation in order to come up with the proper legislations na maka-address sa issue ng leakage ng mga classified documents. Dahil alam natin, napakahalaga itong mga papel na ito at pag ito'y nag-leak, it will cause damage to not only national security or sometimes national interest will be jeopardized pag ganun ang gagawin ng mga tao natin. So yun po ang purpose ng hearing natin. Hindi po ito investigation in aid of persecution, i-persecute agad natin yung tao. Kaya tayo nag-hearing para pakinggan both sides. Hindi po isang side lang ang pakinggan natin. I agree. Dapat talaga nai-imbestigahan yung dalawang panig. Ngayon, doon sa hearing, hindi ko kasi napanood. You know bang si Morales, excuse me, natanong mo ba sa hearing kung ano talaga yung kwento niya? Kasi parang hindi yata lumabas sa hearing from what I gather. Well, I give him free time, sir. Hinayaan ko sa magsalita kahit na medyo nagkasimangot na yung mga taga-PDEA, no? Na parang napakalaki ng airtime ni Morales. Pinagbigyan ko hindi because he is my invited resource speaker. Hinayaan ko siya magsalita. Nasabi naman niya lahat na gusto niya sabihin. At sabi niya, satisfied daw siya sa hearing kahapon.